So mga par, halos isang linggo na nga po ang nakalipas. Itikom pa rin ang bibig ng kampo ng mga Casimero sa kabila ng trending pa rin ang pangalan ni Cuatro Alas sa social media patungkol sa mga issue nito ahead sa laban niya kontra kay Saul Sanchez. At syempre mga idol ang pag-ayaw ng kampo ng Japanese Monster na Naoya Inoue sa potensyal na laban nito kay Cuatro Alas. Pero sa kabila nito mga idol, nanatili pa rin na positibo si Casimero dahil sa kanyang latest Facebook post ay napakomment siya dito mga idol na isusunod daw nito mga idol si Naoya Inoue, kung saan tila malaki pa rin talaga mga idol ang tiwala ni Casimero na maikakasa pa rin ang laban nito sa Hapones sa kabila ng issue nila sa isa't isa. Pero marami naman ang nag-advise ng mga boxing fans mga idol, nakalimutan na daw ni Alas ang Japanese Monster, magpalakas na lang daw ito mga idol sa 126 pounds at syempre kumuha dito ng titulo dahil kapag may titulo na daw na hawak si Casimero mga idol, ikusa na daw si Inoue ang lalapit sa kanya at siya pa daw ang maghamon sa bakbakan. Well, ito nga dati pang sinasabi natin mga idol na wag masyado mag-focus si Cuatro Alas sa laban nito kay Inoue dahil masasayang lang talagang oras nito sa kakahabol niya sa Japanese Monster. Hindi mo talaga kasi mga idol mapipilit ang isang boxer kapag ayaw lumaban. May kasabihan nga dito sa atin mga idol, kung gusto merong paraan, pero kung ayaw palaging may dahilan. Kaya mas maganda talaga mga idol mag-move on na talaga si Casimero kay Inoue. Pilitin ito na maging 4 division champion. Alam naman natin na hindi magiging madali ito mga idol dahil maraming malalakas na fighter sa 122 at 126 pounds. Pero kailangan talaga mag-take ng risk ni Casimero para lumaban sa mga halimaw. Sakali magawa ni Cuatro Alas mga idol na maging kampiyon, maniwala kayo sa hindi mga idol, magagaya si Casimero kay Luis Neri na makaka-receive ng special treatment sa kampo ni Inoue kung saan tinanggal sa kanyang pagkakaban nito sa Japan, binigyan ng opportunity sa undisputed at tinopera na malaki para maikasa lamang ang laban. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po lumalabo ang posibleng rematch ni Devin Haney at Ryan Garcia dahil sa mga kondisyones ng kampo ni Haney kay Bagito na kung sakaling gusto daw nila ituloy ang kanilang rematch, dapat daw si Devin Haney ang magiging A-side sa laban, kung saan hindi naman sumang-ayon dito si Ryan Garcia mga idol dahil siya daw mayroong maraming followers at malaki ang fanbase at higit sa lahat binugbog daw nito si Boy Ilong sa kanilang unang laban. Kaya suggest ng mga fans dito mga boss, kung hindi daw mangyari ang rematch ni Devin Haney kay Ryan Garcia para i-regain nito ang nakakahiyang nangyari sa kanyang sarili, palagan na lang daw nito mga idol ang kakapanalo lamang ni si Bakram Mortasaleb. Ito lang daw ang mainam na pampalit kay Ryan Garcia para maibalik ni Devin Haney ang tiwala ng mga boxing fans na isa talaga itong mahusay na fighter at hindi iyakin sakali matalo niya si Mortasaleb sa bakbakan. Well, para sa atin mga idol, parang sinabi na rin ng mga boxing fans na magpakamatay na lang dito si Devin Haney sa kadami-dami ng boxer na i-match up kay Boy Ilong. Si Mortasaleb pa talaga, kung hindi natulog si Devin Haney sa laban nito kay Ryan Garcia mga idol, baka sa laban nito kay Mortasaleb sa ospital na ang gising nito. Hindi nga umubra ang malupit na si Temsu na kinikilala na halimo sa dibisyon. Sa Devin Haney pa kaya? Diyos ko po mga idol.